guys, kumusta kayo? This is a 2018 Subaru XV or Crosstrek 2.0 CVT. Today gagawa tayo ng fuel consumption test. Just like for the other cars that we did before. So siguro po yung iba sa inyo napanood na yun. Nag-fuel consumption test tayo ng Fortuner, Montero, Everest, CX-5, Ford Territory. And etong Subaru, medyo may feel na rin ako kung ano yung konsumo niya for the months, siguro mga 2 to 3 months na to na ginagamit ko. Medyo feel ko na kung ano yung konsumo niya, which is around 5 to 5.5 kilometers per liter sa city. Pero estimate ko lang yon. So this time, gusto ko rin siyang gawan ng fuel consumption test kasi nung nag-release ako ng vlog ko about this car, nag-review ako, merong nag-comment, may nagtanong kung kumusta naman daw yung fuel consumption. So yun nga, naisip ko bakit hindi ko na lang din gawan to ng talagang fuel consumption test just like what I did before, which is yung by manual computation. So medyo maganda ng timing ngayon kasi due na siya for refuel, nasa 3 bars na lang. So timing na rin kailangan magpakarga. So eto ngayon, samahan nyo ako, pupunta tayo sa gas station, tapos the usual, papakarga natin ng automatic lang, and then isi-zero natin yung trip meter, and then imo-monitor natin hanggang sa maubos ulit siya. Well, hindi naman ubos, pag mga 3 bars na ulit, and then magpapa-full tank tayo, and then we do a manual computation. Pero para sa inyo na mga napanood yung previous fuel consumption test na ginawa ko, may pagkakaiba lang po tayo, may pagkakaiba lang po ngayon. Kasi kung before, right after kung magpa full tank, tumakbo tayo ng mga 15 to 20 kilometers, tapos bumalik tayo agad sa gasoline station, medyo hindi na natin gagawin ng ganon kasi sa mahal na ng gasolina ngayon, and then sobrang traffic, sayang yung oras. So ang pinagkaiba, after natin magpa full tank mamaya, gagamitin na lang namin to on a normal basis hanggang sa mag 3 bars na ulit, and then tsaka tayo ulit magpapa full tank. Okay? So stay tuned, samahan nyo po ako. So ayan, kung nakikita nyo, may 3 bars pa sa fuel, and then yung trip A may kilometers, may reading. So mamaya i-reset natin yan. So nandito na tayo sa clean fuel, magpapakarga. Alright? Okay, so karga mo ng premium, full tank, automatic lang, huwag mo sasagad. Ito ba yung price? 65 for. So yung price niya is 65 pesos and 40 cents. Yun. Okay, automatic. Hanggang automatic lang tayo. Sira, ano? Oops, sorry. So, this is actually 50. So, ayan. 50 liters, 65.4 pesos per liter. Total of 3,278 pesos and 39 cents. Okay, next naman is i-reset natin dito. So as you can see, naka-full na yung fuel tank natin, and again, naka-automatic lang yan. So gagamitin natin tong trip A, ayan, trip B. Gamitin natin sa trip A, i-reset ko. Okay, so ayan. Okay, so guys, today is October 19, 3:25 PM. So yun nga ang gagawin natin. Tatakbo lang tayo as normal, and then this will probably take mga 2 weeks. Okay, mga 2 weeks to bago maubos. Hey guys, so today it's November 7. Ngayon pa lang tayo mag-full tank nitong Subaru Crosstrek XV. Ngayon lang naubos yung fuel niya, mga 2 bars na lang. Kasi last week, di ba, holiday, hindi ito masyadong nagamit, walang pasok mga bata, and mas nagamit yung Everest. So anyway,
Ayan, ayan, 2 bars. So gasolina na ulit tayo, and then kukumpitin na natin kung ilan ang nakonsumo niya based on the kilometers na tinakbo. And so far ang nakalagay dito is 266. A few meters pa tayo, so I'll show you exactly kung ilang meters when we get to the gas station. So ayan, total distance traveled is 266.3 kilometers. Trip A yung ginamit nating meter. Alright, dito tayo ulit sa Clean Fuel magpapakarga. So yan lang, premium gasolina yan, tama? Automatic lang ha, huwag mo isasagad ha. And then, magkano presyo ngayon? 66.4. Okay, it's almost, it's more than 30 liters na, 31, 32, malapit na to. $45. Halos ubos ah. Yun, automatic 51.02. Okay na, automatic na. Ayan, so total of 51.02 liters. Ang price is 3,441 and 30 cents. Ito yung price niya, 66.4. Okay, so for the Subaru Crosstrek, total distance traveled is 266.3 kilometers. Add 3% to compensate for the bigger tire. That would be 274.3 divided by the total gas consumed, which is 51.02 liters. Your average consumption is 5.4 kilometers per liter or kpl. Kung curious po kayo kung saan ko kinuha yung 3% na dinagdag ko sa total distance to compensate for the bigger tire, Google niya lang po yung tire size calculator. Tara, yung Ford Everest naman. Hey guys, so welcome back to our channel, and this time naisipan kong gumawa ulit ng another fuel consumption test nitong Ford Everest. Kasi yung mga nakapanood po nung previous na test na ginawa ko, I think mga 8 months ago na yon or 10 months. At that time, yung traffic hindi pa ganoon kalala. Marami pa rin naka-work from home, tapos karamihan ng mga bata, ng mga students, naka-online. So, yung testing na ginawa ko noon, tumakbo tayo from Mandaluyong going to Makati, and yung test result nga noon, umabot tayo ng mga 6 kilometers per liter netong Ford Everest. So ngayon na mas malala ang traffic, ramdam ko na, of course, expected naman na mas makonsumo na siya. Okay? Pero I want to see the actual figures. Parang so far in the recent weeks or the past 2 months, sa tindi ng traffic, yung 6 na yon parang medyo impossible nang ma-attain. Ang tansya ko mga nasa 5 na lang. Alright? So eto, gagawa ulit tayo ng panibagong fuel test, kaya nandito tayo ngayon sa Petron, magpapakarga tayo. Pero this time medyo ibahin ko ng konti ha, kasi last time ang ginawa natin, pagka pa full tank natin, nag-drive tayo agad ng mga about, mga about 20 kilometers Makati tsaka BGC. Tapos nagpakarga tayo agad-agad. So I did it in 2 hours yata on the same day. Pero dahil ngayon sa sobrang traffic, sa konsumo, sa mahal ng gasolina, ayoko nang gawin yon. So ang gagawin natin, eto, pakarga tayo today, tapos may update ko na lang kayo. Gagamitin namin yung sasakyan in yung normal usage namin, tapos siguro pakitaan ko kayo ng mga captions nung sa CCTV sa dashcam, para makita nyo kung ano itsura ng traffic na dinadaanan namin nitong sasakyan, hanggang sa mag-warning siya ulit, and then tsaka tayo magpa full tank,
and compute natin manually kung ilan ang tinakbo at kung ano talaga yung naging actual consumption niya. And then tingnan natin, okay pa rin ba na ang isang 4x4 SUV gamitin mo pang on a daily basis, pang family, tapos at the same time yun nga pag weekend magagamit mo for your kung ano man yung hobby mo, kung mahilig ka mag outdoor camping, kung saan na helpful sa iyo ang isang 4x4. So okay, so yun yung objective in today's current traffic situation na very bad, sobrang traffic. Tingnan natin, nagme-make sense pa rin ba na gumamit ng 4x4 on a daily basis. So stay tuned. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Petron at magpapakarga na tayo. Okay, so sinadya ko medyo isagad to. Ayan, nagwo-warning na siya. Papakita ko lang sa inyo na magpo-full tank tayo dito sa Petron. Alright? Okay bossing, ano lang diesel max, tapos full tank mo siya, automatic lang ha. Huwag mo sasagad. Sir, cash lang po tayo sir sige, cash. Okay, magkano presyo ngayon? Authorize na po. Ayan, 64.15 ang presyo per liter. Hindi pa po. Hindi pa yan? Okay. Ikaw, gino-joke time mo ako eh. Sige. So tama, 64.15 nga ang presyo. Okay? Sige. Okay, start. Shoutout ka muna habang nagkakarga. Okay. Automatic lang ha. Ayoko yung sinasagad. Okay. Ayan, magto 20 liters pa lang. Dahil nag-warning siya, I think abutin to ng mga 60 liters. Mga 55 to 60 liters. Tingnan natin. Yun, automatic. Ayan, inabot nga ng 60 kilometers. 60 liters, 60.26. 3,865.68 sa presyong 64.15. Okay sir, okay na yan. Okay, so nakapag full tank na nga tayo, and then nandito tayo sa i-check natin settings. Oops, saan nga ba? Trip 1. Okay, gamitin natin tong trip 1, i-reset natin. Okay, and then magre-reset din tayo dito ng fuel economy niya. I-hold din natin to, i-reset natin para ma-compare natin. But then again guys, as usual, alam nyo naman, hindi ko naman talaga to sinusunod kasi hindi to 100% accurate. Kasi number 1, nagpalit nga ako ng gulong, mas malaki yung gulong ko ngayon. Alright, so magma-manual computation pa rin tayo later. Pero para meron lang din tayong reference, i-reset ko pa lang, i-reset ko pa rin to. Ang importante, susundin natin tong kung ilang kilometers yung itatakbo niya bago tayo magpa full tank ulit. Alright? Okay, today is October 18, Wednesday, and ayan, kahapon tayo nagpakarga October 17, and so far after one day, tumakbo na tayo ng 27.3 kilometers, and according to the computer, nag-average ng 5.3 kilometers per liter. Well, estimate lang yan ng computer. So tingnan natin pag malapit na tayong magpakarga ulit. So ayan, so nag-update lang ako sa inyo guys. So medyo siguro on a daily basis magpo-provide lang ako sa inyo ng update kung ilan ang tatakbo, and then later hanggang sa it's time for refueling again. Alright? By the way, ang tinakbo niyan, yung 27.3 kilometers niyan, kahapon Sunday tumakbo kaming papuntang Mall of Asia. Nung pumunta nga kami sa Honda, well, not Mall of Asia, yung malapit sa area ng Mall of Asia. Doon nung pumunta kami sa Honda Manila Bay. And then today, nagatid sa school, and then eto, nandito ako sa BGC ngayon dahil pumunta naman ako sa Mitsubishi Global City. Okay, so para lang may idea kayo kung saan ako tumakbo, and na-imagine nyo naman siguro kung ano ang traffic dito. And I will try to show some video clips from the dashcam. Alright? Thank you.
of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Hey guys, quick update lang dito sa fuel consumption test na ginagawa natin dito sa Ford Everest. So today is Wednesday. Ayan. And so far, ang tinatakbo ng Everest is 138.5 kilometers na. And sabi ng computer, ang computation niya is aga-average ng 4.5 kilometers per liter. But hindi yan ang susundin natin ha, kasi nga iba yung sukat ng gulong natin. Nagpalit na tayo, nag-upgrade tayo. So magma-manual compute tayo. So ayan, nag-update lang ako para masundan nyo na ayun, ilan na ba? 4 days na tayo magmula nung nag full tank. So ang takbo nitong Everest dito lang sa Mandaluyong, San Juan, Ortigas, Makati, BGC, and kadalasan 4 hanggang 5 ang sakay nito. Alright, so update ko kayo ulit later. And teka, so yung fuel nga niya, fuel level niya andyan, lagpas pa ng konti sa half. Alright, so next update na lang ulit. Bye. Okay guys, nag-warning na yung fuel tank natin, so it's time to load up. Okay, ayan, as you can see, warning na siya. Tapos ang tinakbo niya is 200, no, mali, trip 1 pala tayo, trip 1, 285.6 kilometers. Sabi ng computer na sa average na 5 kilometers per liter. So tingnan natin pag nag full tank na, manual compute natin. Alright, hey bossing, ano lang ha, full tank tapos automatic. Okay, wag mong sasagad ha. Start 0, sir. Okay. Ayan, 0. Ang presyo, magkano? 65.15. Ayan. Okay. O, shoutout ka muna, habang nag-aantay. Mahihain si bossing. Okay. Pakita natin na automatic lang kasi baka ayun. Okay, automatic na. Okay, tingnan natin. Ilan ang kinaga? 60.24 liters. Presyo is 65.15. Total 3,924.6. Alright. Okay, for the Everest, total distance traveled is 285.6 kilometers plus 5% to compensate for the bigger tire. That would be 299.88 kilometers. Divided by the total gas consumed, 60.24 liters, and your average consumption would be 5 kilometers per liter approximately. So, anong masasabi natin sa data na nakuha natin from the testing? Gas and diesel engine perform differently. Yung displacement, hindi palaging basis ng fuel consumption. Malaki ang difference ng size ng engines ng Crosstrek and Everest. 4-cylinder naturally aspirated versus 5-cylinder turbo diesel. Pero yung consumption nila in terms of KPL or kilometers per liter, konti lang ang difference. 5.4 KPL versus 5 KPL in favor of the Crosstrek. Note that both of these cars are full-time all-wheel drive. Wala silang option na 4x2 only. Yung consumption naman nila in terms of peso per kilometer, halos pareho lang din at 12 pesos per kilometer. And that's because mas mura ang diesel. The Everest is obviously a much bigger and capable car. Mas practical yung diesel if you need more seating capacity, bigger cargo space, panlaban sa baha, and you do occasional mild off-roading. 40 pesos and 50 cents lang ang price difference nila right now ng diesel and gas. Pero pre-pandemic, umaabot ng 10 pesos to 12 pesos ang difference. So kung sakaling later bumalik sa ganyang difference, mas lalong mas mura gamitin ng diesel. Please also note that during the test of the two cars, same traffic scenario lang ang dinaanan nila. Although yung Everest, mas madalas kargado ng 5 persons, while yung Crosstrek 1 to 2 lang. Ito po pala yung basis ng price computation na ginawa ko. For example, taga Quezon City ka, ang office mo sa BGC, that's 30.4 kilometers round trip. Based on the peso kilometer that we gathered from the testing, you will be spending approximately 364.8 pesos per day using either the Crosstrek or the Everest. Okay guys, sana may napulot kayong magandang information dito sa video na to. Thank you for watching. Drive safe. Bye.
If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.